Hindi naman bago sa ating lahat ang usapin hinggil sa mga binang. May tagilid na pag-uugali pagdating sa mga manugang nila o sa karelasyon ng kanilang anak na lalaki. Sa dami nga ng mga nakaranas ng hindi maganda sa kanilang binan, ang kwentong ito ang nagbigay talaga ng matinding kilabot at takot sa akin. Pero bago ang lahat, magandang araw po. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Janelle. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na karanasan ng matalik kong kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Romina. Nang minsang makipisan sila ng kanyang asawa sa bahay ng kanyang binan sa lugar ng Sarangani. Balik ikwento ko na lamang ito sa paraan na parabang ang kaibigan ko na mismong naglalad sa inyo. Nang sa ganon ay hindi kayo maguluhan. Dekada 90 nang mangyari ang mga kaganapang ito. Na mga panahong yon ay 1 taon pa lamang kaming nagsasama ng asawa kong si Abok sa inuupahan naming bahay. Pero 3 taon na kaming magkarelasyon. Sa loob ng 3 taon na ito ay ni isang beses hindi ko pa nakikita ang kanyang ina. Nagkakilala kasi kami sa syudad kung saan nagtatrabaho kaming dalawa sa isang malaking palengke. Madalas niya naman itong maikwento sa akin. Ayon pa sa kanya ay mabait ang kanyang ina at tiyak niyang mabilis kaming magkakasundo sa oras na magkita kaming dalawa. Sigurado din siya na magugustuhan ako nito. Sa kadahilanang wala itong anak na babae at kapwa parehong lalaki silang 3 na magkakapatid. Dahil panganay sa kanilang 3 si Abok, ay batid niyang ilang beses din na sinubukang magkaroon ng anak na babae ng kanyang ina. Dahil yun din naman ang kagustuhan ng kanilang ama. Hanggang sa naging 3 na nga sila at hindi pa rin naibibigay ang gusto nito. Kaya naman napagpasya ng mga ito na sumuko na lamang at baka mas lalo pang lumaki ang pamilya nila. Mahirap na kasi at sa liblib na probinsya pa sila noon nakatira. Nang umidad ng 10 taon ng asawa kong si Abok, naghiwalay ang mga magulang nito. Nakabuntis ng ibang babae ang kanyang ama at mas binanindigan nito ang nabuntis niya kesa sa kanilang pamilya. Wala nang nagawa at hindi na naghabol pa ang kanyang nanay. Pinagsumikapan na lamang nito na mairaos silang 3 magkakapatid at maibigyan ng maayos na buhay. Makaraan lang ang 1 taon ay bigla na lang dinapuan ng matinding sakit ang kanyang amang ng ibang bahay at agaran itong namatay. Nang mabalitaan nila yon ay ni isang butil ng luha ay walang nakita si Abok na tumulong mula sa mata ng kanyang nanay. Tila ba baliwala lamang dito ang pagkamatay ng dating asawa. Sa kabila ng hirap nila ay hindi yun iniinda ng kanyang ina. Mapakain at mapag-aral lang sila magkakapatid. Lahat ng trabaho, walang reklamong ipinapasok ng nanay niya. Magpapagapas ng palay, pagbubukid, pangunguha ng mga ligaw na gulay at prutas para mapagkakitaan ng pera. Kaya naman labis-labis ang paghanga at pagmamahal ni Abok sa kanyang inang itago na lamang natin sa pangalang Inang Rusing. Kahit na mag-isa lang kasi itong bumbuhay sa kanilang 3, ay napagtapos naman sila sa pag-aaral. Hanggang sa nakapagtrabaho sa syudad itong si Abok at doon na kami nagkakilala. Dahil may kalayuan ng probinsyang kinatitira nila mula sa syudad na pinagtatrabawan naming dalawa, hindi ko magawang makasama kay Abok sa tuwing magbabakasyon ito sa kanila. Hindi din naman kasi ganun kalaki ang sinisweldo ko. At nagpapadala pa ako sa mga magulang kong nasa probinsya din. Ganun din naman siya. Siya ang sumusuporta sa kanyang ina at bunsong kapatid na lalaking si Manuel na nag-aaral pa noon. Sa tuwing inaaya naman ako ni Abok na sumama sa kanya at sinasabing sasagutin niyang lahat ng gastusin, hindi ko magawang tanggapin ang alok niya. Naiiya kasi ako na magpalibre kahit na magkarelasyon pa kaming dalawa. Sa hirap ba naman ang buhay noon at hindi ganon kadali kitain ng pera. Kaya naman pinapayuhan ko na lang siya na ilaan para sa kanyang inang perang ipanglilibre sa akin.
Batid ko kasing malayo ang lugar nila at malaki-laki ang magagastos sa pamasahe pa lang. Idagdag pa mga pasalubong at pagkain sa daan. Naiintindihan din naman ni Abok ang nais kong iparating sa kanya. At hindi ito dala ng pag-iinarte ko kaya ayaw akong sumama sa pagbabakasyon niya ng libre. Nanghihinayang lang talaga ako sa perang gagastusin niya na pwede naman niyang maibigay sa kanyang ina. Dahil na din siguro sa pareho kaming lumaki sa hirap at pinapahalagan ko ang bawat salaping nahahawakan namin. Masinop na tao din talaga ako at mapagbigay sa mas nangangailangan. Ganun ako pinalaki ng mga magulang ko noon. Simula pa lamang ng relasyon naming dalawa ni Abok ay masasabi kong maayos at maganda naman ang lahat. May konting tampuan at hindi pagkakaunawaan pero agad naman namin yung nasusolusyonan. Dala na rin ang pagmamahala namin sa isa't isa. At nasa punto pa ako ng buhay ko na hindi ko kayang mawala ang lalaking pinakamamahal ko. Kaya naman handa akong intindihin at suungin ng lahat nun. Wala din naman akong problema sa pag-uugali niya. Mabait, masipag at mapagkumabang tao. Kung kaya't nung ayain ako nitong magsama na sa bahay na inuupahan niya, hindi na ako nagdalawang isip pa nang sa ganoon ay makatipid din ako. Nangungupahan pa lang din kasi ako sa bahay ng katrabaho ko at malaki pang binabayaran ko sa tubig at kuryente. Kahit na dipindot pa lang ang cellphone ko noon. Nung nagsama na nga kami ni Abok, napansin kong halos araw-araw ay tumatawag ang nanay niya. Walang palya. Parati itong nangangamusta at pinapaalalahan ng huwag magpalipas ng gutom ang kanyang anak. Hindi ko naman ito pinag-isipan ng masama dahil alam ko ang pakiramdam ng malayo sa ina. Isa pa, mas natutuwa nga ako dahil nakikita kong malapit talaga silang dalawa. Kahit na magkasama na kami sa isang bahay ay tuloy pa rin ang obligasyon namin sa bawat pamilyang pinagmulan. Nagpapadala pa rin ako sa aking mga magulang. Ganon din naman si Abok. Natigil lamang ang pagpapadala ko nang mapag-alaman kong 3 buwan na akong nagdadalang tao. Habang si Abok naman ay tuloy pa rin ang pagpapadala sa kanyang ina. Hindi ko ito kinontra dahil batid ko naman kung anong responsibilidad niya bilang panganay. Nang malaman nga ng kinakasama ko ang pagdadalang tao ko noon, nagpumilit na itong umuwi kami sa kanilang probinsya para doon kami magpakasal. Nang sa ganoon ay maging legal na ang pagsasama namin. Hindi lang sa mata ng mga tao, kundi pati sa Panginoon. May dagdag ko nga palang relihiyosong tao din ang asawa ko. Wala itong linggo na pinapalampas nang hindi kami nagsisimba. Unang pagsasama pa lamang namin ay nais na sana niya magpakasal kami. Pero hindi kaagad ito natuloy dahil kinakailangan pa namin mag-ipon ng pera noon. At hindi na nga ako nakatanggi pa nang sabihin itong uuwi kami sa probinsyang kinalakihan niya at doon magpapakasal. Buntis na rin naman ako at malaki-laki na ang naipon naming pera. Wala nang dahilan pa para tumanggi at para hindi maging masaya. Yun ang pag-aakala ko. Nung ibalita ni Abok sa kanyang ina ang binabalak nitong pag-uwi sa kanila at ang plano naming pagpapakasal, rinig na rinig ko ang pananabik sa boses ng kanyang nanay. Tuwang-tuwa pa ito at madadagdagan na umano ang kanilang pamilya. Nabuhayan ako ng loob at tumaas ang magiging maayos ang pananatili namin sa kanila. Gusto din kasi ni Abok na doon na ako manganak at magpagaling bago kami muling bumalik sa syudad noon. Nang sa ganoon ay may makakasama din ako at makakatulong sa pag-aalaga na magiging anak namin. Wala namang problema sa akin ito dahil marunong at maayos naman ako makisama. Bago nga kami umuwi sa lugar nila Abok planado at napag-usapan na namin ang lahat noon. Inabot din kami na mahigit 2 araw sa naging biyahe namin sakay ng bus. Sa layo nun pakiwari ko, magkakapaltos ng puwet ko sa kakaupo. Hindi ko naman magawang magreklamo dahil una pa lang alam ko na talagang malayo ang pupuntahan namin. Isa pa, baka sa mukha ni Abok ang pagkasabik nito makauwi sa kanila. Panay pang kwento niya ng kung ano-ano patungkol sa lugar na kinalakihan niya at kung anong ugali meron ng kanyang ina. Sa mga kwento nga niyang yun ay hindi ko nakitaan ang hindi magandang nanay niya. Naisip ko pa noon na siguro napakaswerte ko dahil sa kwento pa lang.
Mabait at mabuting taon talaga magkikimbinan ko. Hindi ko na nga din maiwasang masabik na makita at makilala ito ng lubusan. Nang tuluyan na nga naming narating ang destinasyon namin ay sinalubong agad kami ng kanyang ina sa kanto pa lamang ng baryong kinatitira nila. Kasama nito ang bunsong kapatid ni Abok na si Manuel. Pero hindi pa man ito nakakalapit sa amin. Nasipat ko ang isang babaeng sa tingin ko ay nasa edad 40 anyos pa lamang. Galit na galit itong tinatawag ang pangalan ng ina ni Abok. Habang hila-hila ang isang binatilyong nagbigay talaga ng matinding kilabot sa akin na makita kong itsura. Halos malata na ang buong katawan ng binatilyong yon. Dahil sa dami ng galis at sugat. May bukol-bukol pa ang ulo nito na naglalabas ng napakabahong amoy nana. Dahilan para magkapoknat ang buhok nito at halos kalboy na lang. Hindi pa man makakalapit ang mag-ina sa amin ay humalo na sa hangin ng mabahong samyo na tiyak kong nagmumula sa binatilyong kasama ng babae. Ultimong yung mukha nito ay may mga nagnanaknak na sugat Ang mas nagpanindig pa ng mga balahibo ko. Nang makalapit sila, nakita kong tila ba may kung anong gumagalaw-galaw sa loob ng sugat ng binatilyong yon. Hoy Rosing, hayop kang mambabarang ka. Bawiin mo ang sakit na binigay mo sa anak ko. Kung hindi magkakamatayan tayo dito. Sabi ng ginang at itinaas pa ang isang kamay na may hawak na itak. Nagkagulo na nga ang iba pang mga taong nasa paligid. At dahil sa pagwawala ng ginang at akmang pagsugod nito sa ina ni Abok, mabuti na lang at nakasunod dito ng isang lalaki na sa tingin ko ay asawa ng babaeng yon. Nay, anong nangyari? Tanong ni Abok at patakbong lumapit sa kanyang ina. Hindi ko alam anak. Nababaliw na naman yung babaeng yan. Sabi ni Inang Roseng. Anong sabi mo? Animal ka. Ikaw yung huling nakasagutan ng anak ko bago ito dapuan ng sakit ha. Mambabarang ka talaga. Tanggalin mo yung sakit ng anak ko. Sigaw muli ng ginang habang inaawat siya ng lalaking kasama niya. Nakita kong halos namimilipit na sa sakit ang binatilyong kasama din ito. Bakas sa mukha ng lalaking nahihirapan at nasasaktan talaga siya dahil sa kung anong nasa katawan niya. Magunos dili po kayo. Kung may problema po kayo, pag-usapan natin ng maayos. Hindi yung idadaan sa init ng ulo. Hindi yung makakatulong yan. Awat ni Abok sa babaeng kating-kati na tagain si Inang Rosing. Nang pumagitna ng asawa ko ay saka naman ang pagyayaw-yaw ng kanyang ina. Mas galit pa ito kaysa sa babaeng sumugod sa kanya. Hinahamon pa niyang babae na subukan siyang tagain at makikita umano ng ginang ang hinahanap nito. Pati ito umano, idadamay niya sa pambabarang kung totoo ngang nambabarang siya. Nagkaroon na nga ng matinding komosyon dahil sa pagsasagutan ng dalawa. Imbis sa bahay ng ina ni Abok ang tuloy namin ay dumiretso kami sa bahay ng kapitan nila at doon nakipag-areglo. Pero hindi yun naging madali dahil pinagpipilitan talaga ng ginang na binarang ni Inang Rosing yung anak niya Habang si Inang Rosing naman patay mali siya lang at sinasabing kung totoong barangan man siya ay bakit ang binata pa ang titirahin niya. Hanya pa'y uunahin niyang barangin ng ginang dahil sa pagkawalang galang nito sa matatanda at sinungaling. Dahil wala namang sapat na ebidensyang naipakita ang ginang para magpatunay na mambabarang nga si Inang Rosing, ay hindi pinanigan ng kapitan ng ginang. Pinagsabihan itong pwede siyang makulong sa ginawa niyang pagsugod ng may dalang itak noon. Pinayuhan din ito ng kapitan na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga barang o kulam. Dahil hindi naman totoo umano yon. At ipatingin na lamang sa doktor ang anak nitong binatilyo. Labag man sa loob ng ginang ang mga sinabi ng kapitan. Wala na siyang nagawa nang walang pumanig sa kanya. Padabog na lamang nitong nilisan ng kinaroroonan kasama ang anak niya. Maging ang kanyang asawa kasi ay hindi din naniniwalang nabarang ang kanilang anak noon. Tingnan mo nga naman, siya itong may magasmang na pag-uugali tapos ako pa yung gagawing mali. Sabi ni Inang Rosing. Hayaan mo na, Nay. Wala namang katotohanan yung mga paratang niya sa'yo. Pagpapakalma ni Abok sa kanyang ina at nagpa siya nang umalis na din sa bahay ng kapitan. Matapos ang tagpong ito ay saka palang nabaling sa amin ang atensyon ni Inang Rosing.
Nang makabalik kami kung saan namin naiwan ang mga dala naming gamit, saka ko pa lamang din ito binati. Pero nang batiin ko na siya, matalim na tingin lamang mula ulo hanggang paa ang sinagot nito. Napaismid pa na parang masama pa rin ang kalooban. Akmang kukunin ko na din sana ang kanyang kamay para magmano. Pero mabilis na umiwas sa akin at itinuon na ang pansin sa kanyang anak ni si Abok. Ay nako anak, mabuti at nakauwi ka na dito. Salamat at pinagtanggol mo ako sa babaeng yun. Masayang-masaya talaga ako. Halika na, naganda ako ng paborito mong pagkain sa bahay. Baling ni Inang Rosing sa kanyang anak na abala sa pagkuha ng mga bag na dala namin. Masaya din akong nakauwi ulit dito, Nay. Nay, si Romina po, ang magiging asawa ko. Sambit ni Abok at ipinakilala ko sa kanyang ina. Ngumiting binati ko ito at inilahad ang kamay ko para makipagdaupang palad na lang. Nakaramdam ako ng bagyang pagkahiya nang iwasan niya ako kanina. Ikaw pala si Romina. Hindi kita napansin. Akala ko kung sinong naglalako lang sa daan at kanina pa sunod ng sunod. Natatawang wika nito at itinuro pa ang bag na hawak kong gawa sa bayong. Dahil sa sinabi niyang yun ay napahiya naman ako. Nagtawanan din kasi ang ibang mga taong naroroon kasama ang asawa ko. Sabi ko, uso din kasi ito sa syudad para matigil ng pagtawa nila. Ibinaba ko na lang ang kamay ko dahil hindi pa rin ito pinapansin na magiging binan ko. At tila ba ginagawa lamang ako nitong katawa-tawa sa harap ng iba nilang kabaryo. Halika na anak, baka lalamig na yung pagkain niluto ko para sa'yo. Pag-aaya ni Inang Rosing at isinukbit pa ang kamay sa braso ng asawa ko. Saka ito hinila na papalakad. Napasingap na lamang ako't napahugot ng malalim na hininga nang maiwan ako sa likuran nila. Hindi pa naman ganun katanda si Inang Rosing. Nasa mahigit 50 anyos pa lamang ito. Pero halos puti na lahat ng buhok niya. Napag-aakalaan mong nasa edad 70 na. Kulubot na rin yung balat niya. Tanda na batak talaga sa trabaho ng kabataan. Ate, ikaw pala yung mapapangasawa ng kuya ko. Pasensya ka na kay inay. Ganyan talaga yan. Halika na, tulungan na kita dyan sa dala mo. Pukaw sa akin ang bunsong kapatid ni Abok na si Manuel. Wala yun, salamat. Sambit ko pa. At sumunod na sa dalawang naunang naglakad. Tahimik lamang akong nakasunod sa kanilang mag-ina. Pero ng mga sandaling iyon ay pakiramdam ko. Bigla akong naglaho. Tanging ang kapatid ni Abok lang kasi ang pumapansin at nakikipag-usap sa akin noon. Habang ang magiging asawa ko at ang ina nito, abala sa pakikipagkwentuhan. Pinag-uusapan nila ang ginang na sumugod dito. Pagkarating namin sa bahay nila ay saka pa lamang naalala ni Abok na kasama niya ako. Kung hindi pa pinaalala ni Manuel sa kanya, tiyak makakalimutan na ako nito. Humingi siya ng tawad at namiss lang talaga niya ang kanyang nanay. Kahit na nakaramdam ako ng bagyang tampo, hindi ko na lang ito pinalaki pa. Panay kasi ang kwentuhan at kamustahan nila. Batid ko namang namiss talaga nilang isa't isa dahil ilang taon ding hindi nakauwi si Abok. Pero ng mga sandaling yun pa lamang ay ibang-iba na ang Inang Rosing na nakita ko. Kung noon ay magiliw ko itong nakakausap at nakikipagkamustahan sa akin sa telepono. Na mga oras na yun, tila ba hindi ito natutuwa sa presensya ko noon. Yun pa lamang ang unang pagkakataong nagkita kami. Kaya hindi ko na lang muna pinag-isipan na masama ang inasta niya. Kahit na ang anak niyang si Abok lang ang inaya nitong kumain pagkarating namin sa bahay nila noon. Pero dahil sa asawa kong inuna pa rin akong asikasuin, ay nauna ako nakakain. Hindi na rin ako tumanggi pa sa kadahilanang nagugutom na rin talaga ako noon. Idagdag pang, nagdadalang tao ako kaya naman hindi ko kaya magtiis ng gutom. Matapos akong sandukan ng pagkain ng Abok ay inaya ko na din naman sila. Si Abok lang ang pumansin sa akin. Para bang hindi narinig ni Inang Rosing ang sinabi ko. Nakadalawang subo pa nga lang ako ay narinig ko nang nagsalita ang ina ni Abok noon eh. Ay nako, bilisan mo na anak. Maupo ka na't kumain na at baka maubusan ka pa.
Niluto ko ang mga yan para sa'yo, kaya dapat ikaw ang maunang kumain. Wika nito na siyang ikinatigil ko sa pagsubo nun. Bahagya pa akong napaubo ng tila bigla na lang may bumaras sa lalamunan ko. Napatingin talaga ako sa buong mesa nun. Nakita kong sa dami ng pagkain doon. Hindi ko alam kung paano yun nasabi ni Inang Rosing na mauubusan itong si Abok. O nanay, ito na, kakain na po. Salamat po sa inihanda mo ah. Dapat hindi na kayo nag-abala pa. Sagot ni Abok at naupo na sa katabing upuan ko. Kumain ka ng marami. Minsan ka na nga lang makauwi dito hayaan mong pagsilbihan kita anak. Sige, kumain ka na. Wika nito at siya pa mismo ang naglagay ng pagkain sa pinggan ng asawa ko. Habang kumakain ay ramdam na ramdam ko ang matalim at mapanghusgang tingin ni Inang Rosing sa akin. Nang mga sandaling yun nga ay nagdadalawang isip na tuloy ako kung tanggap ba ako doon o dahil lang sa nangyaring pagsugod ng ginang kanina kaya gano'n na lamang ang ina ni Abok. Yun nga lang na mga sumunod na araw, ganun pa rin ang pag-uugali na pinapakita sa akin na magiging binan ko. Ramdam na ramdam ko yun lalo na sa pamamaraan ng mga pagpapasaring nito ng salita sa akin. Maging yung mga patutsyada niyang nung siya umano ang nagdadalang tao ay lahat ng gawaing bahay ginagawa niya. Anya pa hindi siya patulog-tulog at walang nagbibigay ng mga pagkaing pinaglilihian niya noon. Siya daw mismo talagang gumagawa ng paraan para makuha ang gusto niyang kainin. Ako daw, isang sabi ko lang sa anak niya, ay gumagawa agad ito ng paraan para maibigay ang pagkaing nais ko. Nasa kasagsagan pa lamang ako ng paglilihi at halos umagang-umaga akong nagsususuka at nahihilo. Kaya naman hindi din ako hinahayaang magkikikilos ni Abok dahil masela ng pagbubuntis ko. Kaya nga rin ako natigil sa pagtatrabaho kahit maliit pa lang ang tiyan ko noon. Magpaganon pa man ay hindi naman ako katulad ng iba na wala talagang ginagawa. Pinipilit ko pa rin kumilos sa tumulong sa mga gawaing bahay. Sa kabila noon, kung ano-anong salita pa rin ang naririnig ko. Pero dahil magiging binan ko na nga ito, kahit nakakarinig ako ng hindi magagandang salita, pilit kong ipinagsasawalang bahala ang mga yon. Isa pa sa ipinagtataka ko, tuwing sasapit ang dapit hapon, bigla na lang sumasama ang pakiramdam ko. Nagkakaroon na rin ako ng mga pantal-pantal sa katawan na inakala kong dala lang sa tubig nila. Di bomba pa kasi ang tubig nila na ipinagliligo namin. Hindi tulad ng sa syudad. Pansin na pansin ko yun dahil mas malaki pa sa kagat ng lamok ang naiiwang pantal sa balat ko. Tuwing madaling araw din, nangangati ang katawan ko at nagigising na lamang akong may mga pantal na. Pagsapit ng umaga ay humuhupa din naman at nawawala ang pula-pulang pantal sa katawan ko noon. Kaya hindi ko yun pinag-isipan ng iba dahil baka nanibago lang talaga ako sa lugar. Hindi ko naman magawang magtanong ulit kay Inang Rosing dahil minsan na akong nagtanong sa kanya at sinabihan lang ako na maarte. Hindi umano angkop ang balat ko para sa akin dahil mahirap lang ako. Samantalang ang balat ko ay pangmayaman at mabilis magkapantal. Ayos ka lang ba, mahal? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Hayaan mo, aasikasuhin ko agad ang mga kailangan natin para mapadali ang pagpapakasal natin. Tanong niya at paliwanag sa akin ni Abok nang nasa loob na kami ng silid tulugan. Bato na pala yung bahay nila. May kalakihan na yon. May kanya-kanyang silid na sila Abok na tinutulugan tuwing magbabakasyon sila. Naipagawa na kasi ito ni Abok at ng kapatid niyang si Ben na sumunod sa kanya noon. Nagtatrabaho din ito sa syudad. Hindi na din naman ganun kaliblib ang baryong kinatitira nila pero layo-layo pa rin ang kabayan at napakatahimik talaga. Hindi mo ba napapansin yung inaasal ng yung ina sa akin? Tanong ko sa lalaking mapapangasawa ko. Nababahala na kasi ako at baka hindi ko na makayanan ng mga patutsyada ng kanyang ina. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang balik tanong niya. Napabagsak na lamang ang balikat ko na makita kong walang ka-idea ang pagmumukha niya. Sabi ko di bali na. Baka pagod lang ako. Magpapahinga na ako. Sabay ayos ng kumot at nakahiga.
Sa isip-isip ko noon ay paano niya nga ba malalaman samantalang nagpaparinig lang ang kanyang ina kapag wala siya sa harap namin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naisip kong ipagluto na ng umagahan si Abok nang sa ganon, pagising niya ay kakain na lamang siya. Maaga din kasi itong aalis para asikasuhin ng kailangang papel sa pagpapakasal namin. Inakala kong tulog pa rin si Inang Rosing. Kakaliwanag pa lang kasi at dahil nga nasa probinsya kami, malamig pa ang paligid at masarap pang matulog. Habang nagluluto ako ng agahan, nakita kong ubos ng asin at bawang. Saglit pa akong naghanap sa buong kusina pero wala akong nakita. Kaya naman napagpasyan ko na lamang na lumabas para bumili. Naalala ko din namang may malapit ng tindahan sa bahay. Nadaanan namin ito kahapon lang kaya siguradong hindi ako maliligaw. Pagkalabas ko ng bahay ay nakita kong nasa bakur na si Inang Rosing. May hawak-hawak na itong walis tingting na halatang nagwalis siya. Pero ng mga sandaling yun ay may kausap itong isang ginang. Hindi pa man ako nakakalapit sa kanila, ay rinig ko ng pinag-uusapan ng dalawa nun. Nakauwi na pala ang anak mo, nakumare ha. Buntis na pala yung mapapangasawa. Nakakatuwa iyan at magkakaroon ka na ng apo. Sabi ng ginang nakausap ni Inang Rosing. Ay nako, anong nakakatuwa din Mare? Hindi ako sabik sa apo no. Isa pa'y walang dahilan para masabik at matuwa ako sa magiging apo ko sa buntis na yon. Hindi pa naman sila kasal at sana nga'y hindi matuloy. Sambit ni Inang Rosing. At bakit namang hindi Mare? Nakakatuwa kaya kapag may bata sa bahay, lalo na't parati ka lang mag-isa dyan sa bahay mo. Hindi bali ng parati ako mag-isa, kesa naman may maingay at magulo sa bahay. Nang marinig ko ang pinag-uusapan ng dalawa, tila ba may tinik na tumusok sa dibdib ko noon. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga at unti-unting binabalot ng sama ng loob ang dibdib ko. Pero sa kabila noon ay pilit ko pa rin ikinalma ang sarili at nagkunwaring wala akong narinig.